Katulad ng sunset ang isang masayang bakasyon, parang sobrang bilis. Hindi mo mamamalayan na tapos na pala. Balik na ulit sa reality. Tama ang narinig nyo guys, ito na ang huling araw namin na magkakasama. Paalis na rin kami ngayon ng Boracay. Sinulit ko talaga bawat minuto at oras na kasama sila. Kaya kung napapanood nyo tong vlog na to, late upload na to. Kasi yung buong bakasyon ko dito sa Boracay, nag-focus talaga ako sa present. Hindi ako nag-edit or nag-upload. Gusto ko damhin yung bawat moment na kasama ko pa sila. Bakit naman kasi meron pang distance? Kung pwede lang talaga mag-teleport kahit na nasa malayo tayo. Tapos once na bigla mo silang mamiss, makasama mo na ulit sila. Kung nakikita nyo nga guys, galing sa pinaka-isla ng Boracay, nagta-transfer na kami ngayon pabalik ng airport. At since round trip nga yung kinuha naming transfer dito sa Boracay, wala ring hassle. Yung binook namin itong My Boracay Guide, kaya sobrang bilis lang kami nakapunta dito sa Boracay at mabilis din kaming makakabalik ng airport kasi lahat estimated na nila yung oras. Sinundo nila kami 3 oras bago yung flight namin. Grabe guys, sobrang liit nga lang ng airport ng Katiklan. Talagang halos yung mga pumupunta dito ay para lang talaga pumunta ng Boracay. Ang cute nga nito nila mama at papa. Nagtatago pa na magpictura ng Starbucks nila. Baka daw kasi mahalata na minsan lang sila uminom neto. Sabi ko naman kasi sa inyo guys, ngayon ko lang talaga halos napaparana sa mga magulang ko yung ganitong mga bagay. Alam nyo naman, sa dati na nandito sa page ko, 3 taon ako naging caregiver sa Japan. That time, bawal talaga dun umuwi sa Pilipinas. At kung uuwi man ako, kailangan ko pang umutang para merong panggastos. At itong pag-uwi namin, pinaghandaan at pinag-ipunan din talaga namin. Ang balak nga ng una, uuwi lang talaga para sa kasal. Syempre, kasal pa lang guys, sobrang mahal na. Pero since nandito na rin naman kami, naisipan na rin namin na saktong kinabukasan pagkatapos ng kasal, sulitin na rin yung Pilipinas. Puntahan yung isang lugar na pareho kaming 5, hindi pa nararating. At one of the best decisions nga to na ginawa namin. Kasi lahat talaga kami nag-enjoy sa Boracay. Sobrang perfect ng bakasyon na to para sa akin. Bukod sa napakaganda ng Boracay, mas wala talagang makakapantay kapag kasama mo yung buong pamilya. Na-experience yung ganda ng buhay. Makita yung mga bagong lugar, kwentuhan, tawanan, quality time. Ayun yung mga bagay na kahit gaano kaganda sa Japan, lagi ko pa rin talagang hinahanap. Sa Japan na kasi talaga yung trabaho namin ngayon. Doon talaga yung buhay na meron kami. Pero itong Pilipinas, lagi ko pa rin talagang hinahanap-hanap. Sinulit talaga namin yung time na magkakasama. Actually, dapat nga tulog na kami ni Jonathan ngayon kasi madaling araw pa kami aalis para sa flight namin. Pero syempre, gusto ko pa talaga makasama si na mama at papa, pati na rin si dad. At guys, yung daddy ni Jonathan, 67 years old na, kaya hindi natin alam kung kaya niya pang mag-travel na mga ganito kalayo sa mga susunod na panahon. Maraming nga naghahanap sa inyo sa mom ni Jonathan. Kung alam nyo lang guys kung gaano niya ako gustong ma-meet, at syempre ako rin gustong gusto ko siya ma-meet. Ginawa nila lahat para mapapunta ako ng US. Kumuha pa sila ng immigration lawyer, pero hindi pa rin talaga yun yung time. At yung kasal nga namin ni Jonathan ngayon dito sa Pilipinas, gustong gusto niya rin umattend, kaso hindi na kaya ng katawan yung ganito kalayong biyahe. At saka dati hindi ko talaga nagagets bakit yung mga bata at matatanda na sa labas ng Pilipinas lumaki, sinasabing delikado sa health nila yung Pilipinas. Ngayon ko naintindihan guys na yung immune system nila, hindi nga lahat kaya yung Pilipinas. Pangalawang punta na ni Jonathan ito sa Pilipinas. Sa una at pangalawa, lagi siyang nagkakasakit. Kahit na yung ngayong uwi niya guys, sobrang nag-ingat na kami. Yung sa tubig, talagang mineral water lang. Yung mga pagkain, talagang sa mga resorts lang. Pero ayun guys, tinablan pa rin talaga siya ng sakit. Kung nakikita nyo, nandito na kami sa Japan ngayon. Sinundo nga kami ng asawa ni Ate Erisha. Naiwan na si mama at papa sa Pilipinas. Si dad naman bumalik na ng Texas. Ayun, balik na naman tayo sa realidad ng buhay. Yung balik ko ngayon dito sa Japan, hindi ako ganun masyadong umiyak. Kasi guys, ready talaga ako. Kasi meron na agad akong nabook na ticket, pabalik ulit ng Pilipinas. Pagkabalik ng apartment guys, tignan nyo, binigyan ko agad si Jonathan ng trabaho. Does it hurt? Love, I don't know what to do. Do you have any ideas? Love, don't do this again. I can't help you. I don't know what to do now. Because if I cut it, love, I'm gonna cut your hair. Stress na stress siya dyan sa tali ng buhok ko guys. Pag daw bumalik kami ng Boracay next time, wag na daw ako magpaganito ng buhok. At ayun guys, meron na naman nadagdag na bagong lugar na napuntahan.